mga kababayan, mga kaibigan. Samahan mo po ako sa video ito na ipinapakita ko sa inyo bilang isang backyard na magmamanok, ay bilang ito po ang passion ko, ay aking pinapakita sa inyo na aking pong inaayos ang aking munting barn. Ayan po. Kaya po samahan nyo ako mga kaibigan, mga kababayan. Ayan, pinapakita ko sa inyo bilang isang maliit na magmamanok, eh kailangan mag-isip po tayo ng kung paano natin maiayos ang ating mga alaga na hindi gaanong magagasto tayo. Ayan po, tingnan nyo mga kababayan, mga kaibigan, ang aking mga ginagamit. Yan, mga lumang yero, aking lang dinidikit-dikit para maayos. Ayan po, pakita ko sa inyo ito. Yan ang ginagawa ko. Ayan, tingnan ninyo, ito. Ayan po. At ito pong lumang net natin ay lalagay ko yan dito sa taas. Yan, dito sa may mga yerong yan, para hindi makapasok anumang hayop o anumang banta sa ating mga alagang manok na inaalagaan. Ayan po, inaayos ko. At ito po ngayon mga kababayan, mga kaibigan, ito po inaayos ko din ito. At yung mga sisiw ko po sa loob ng brooder, ayan, tinayos ko at ibababa ko na po sila kasi nagtutuka na sila. Siguro nasisikap ka na dyan sa brooder, ilalagay ko na dito. Kaya po ito, samahan nyo ako, kita ko sa inyo kung anong ginagawa ko. Aking nire-repair po ito para hindi makalabas at hindi mapasok ng anumang hayop na magtangka sa ating mga alaga. At ito po pala, pakita ko sa inyo ang mga malulusog kong sisiw. Yan, na ito po ay ang age po ngayon ay 16-day-old. Ayan po, pakita ko sa inyo. Ayan, nagtutuka na po sila. Ayan. Kaya po mapapansin nyo bakit may dahon ako dito. Yan po ay dahon ng tungkahoy na Madrid cacao. Madrid cacao po yan. Yan po ang nilagay ko para dyan sila ma-divert yung tukaan nila, yung pagtutuka ng mga, ayan po, tingnan nyo, nagpipider picking na sila. Sa bagay po, ito naman po ay nabaksin ko na ito ng Poulpax. Inunahan ko na sila, 15 days pa lang binaksin ko na sila ng Poulpax para ayun, tingnan nyo po, ayun, nagtutuka-tuka sila. Yan ang habit nila. Kaya po aking ginagawa na itong malaki para mabitawan ko na sila dito. Bibitawan ko na sila dito. Yan po, dito sa ginagawa kong itong, yan po dito, bibitawan ko na sila dito kahit pag natapos ko na po ito. Kaya po mga kababayan, mga kaibigan, samahan niyo po ako na sa aking video ito na mapakita sa inyo ang paggawa ko nitong gawa ko po nitong, yan, yan po, ito po tayo. Yan po, kita ninyo, ito po, baka lalagay natin dito para ito ay maayos.
Ayan. Siyempre po tayong mga backyard na walang sapat na pera para ipambili ng mga magagandang fence, yung scratching fence. Ito po, nag-DIY na lang tayo. Aking ko po itong inaayos para siguro mga bukas ay akin na po itong malilipat na yung mga isyo na yan para hindi na sila gaano mag-feeder fitting. Tali-tali lang po ang ginagawa natin sa babayan. Natin sisimula day 16 pa lang po sila nagkaano na nagpi-feeder fitting na. So ibig sabihin po nasisikipan na sila. Panahon po ngayon mga kababayan na medyo kahit konti may maibili naman tayo, pero kung kaya naman gawang paraan gagawa natin paraan. Basta ang malaga maging healthy po ang ating mga alagang sisiw hanggang sila ay lumaki. Po kababayan, nakikita ko na po sa inyo ang malilipatan. Nakikita ko na po sa inyo ang malilipatan ng aking mga sisiw. At yan po,
makikita nyo rin ito pag nilipat ko na siya sa bukas, o pwede bukas, basta nayari ko na to, lilipat ko na sila dito para maganda na ang pakiramdam nila. Siguro nainitan na o nasisikipan na sila kaya nagtutukaan na.